maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa ikalabintatlo. Makinig ka, huminga ka, wala nang ligtas mula sa dilim. Suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitaptap ng Dilim sa YouTube. Bagong boses ng kilabot, bagong ilaw sa dilim. Ang hangin sa tabing dagat ay may dalang alat at lamig nang dumating kami sa lumang pantalan ng San Roque. Wala nang tao rito mula nang isara ito mahigit 10 taon na ang nakalipas matapos may nalunod na mangingisda sa ilalim ng biglang lumubog na bahagi ng pantalan. Ngayon, puro lumot at kalawang ang kahoy at bakal at may ilang poste na nakatagilid na parang sandali na lang ay babagsak. Ang mga tali ng dating mga bangka ay nagmistulang patay na mga ahas na nakabitin sa gilid, naninigas sa alat at hangin. Ako si Marco at kasama ko sina Rico, Elena at Joey. Wala kaming ibang plano kundi mag-camping dito. Ako para sa mga larawan, si Joey para mangisda, si Rico at Elena para lang sumama at magpalipas ng gabi. Pagdating namin, hapon pa lang at madali naming naitayo ang maliit naming tent sa dulo ng pantalan, malapit sa kalyeng hindi na sementado. Habang tinatayo namin ang tent, ramdam ko na kaiba na agad ang atmosfera dito. May kakaibang katahimikan na parang nilulunok ang bawat tunog at kahit ang pagbagsak ng mga gamit ay parang mas mahina kaysa normal. Parang pelikula to, pre, sabi ni Rico habang nagbubukas ng beer. Walang katao-tao tapos tayo lang dito. Ang creepy! Ngumiti lang si Elena at tumingin sa dagat. Magiging creepy lang tumamaya kapag wala ng ilaw. Hindi ka ba natatakot, Marco? Umiling ako. Hindi naman, pero parang may nakamasid lang sa atin. Sinabi ko yon na parang biro, pero sa loob-loob ko, seryoso ako. Si Joey naman, abala sa pag-aayos ng pamingwit. Basta, wag lang kayo maingay mamaya, baka umalis ang isda. Wala akong balak umuwi na wala man lang huli. Habang pinipikturan ko ang paligid, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Wala kang maririnig na sigal o ingay ng bangka. Tanging hampas lang ng alon sa ilalim ng pantalan ang tunog. Mabagal at pantay, parang may rhythm. Ang tunog nito ay kakaiba, hindi yung karaniwang tunog ng dagat kundi mas mababa. Mas parang may mabigat na bagay na kumakapit sa kahoy sa ilalim. Maya-maya pa nakita kong kumakagat na ang dilim sa paligid. Ang dating maliwanag na asul ng langit ay naging malalim na kulay abo at unti-unti ang dagat ay nagmistulang salamin na walang kulay. Nang magsimulang kumupas ang liwanag ng araw at lamunin ng dilim ang paligid, lumakas ang lamig ng hangin. Pinagpatuloy ni Joey ang pangingisda habang kami ni Rico ay nagluluto ng noodles sa maliit na kalan. Si Elena, nakaupo lang, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw at paminsan-minsan ay kinukuhanan ko siya ng litrato na parang eksena sa pelikula. Pre, bulong ni Joey mula sa gilid, may parang anino sa ilalim. Malaki. Nilapitan namin siya at sa pagitan ng malabo at madilim na tubig, may parang mahaba at mabagal na bagay na gumagalaw sa ilalim. Akala ko una ay piraso lang ng kahoy o lubid, pero parang sinusundan ang galaw ni Joey habang iniikot niya ang linya ng pamingwit. Ang tubig ay kumikilos ng kakaiba, may mga alon na parang sumusunod sa hugis.
ng kung anumang naroon sa ilalim. Siguro pating biro ni Rico, pero ramdam ko sa tono niyang hindi siya nagbibiro. Lumipas pa ang ilang minuto bago kami bumalik sa tent. Nagpatuloy kami sa pagkain at kahit sinusubukan naming magbiro-biro, malinaw sa bawat isa na naiwan sa isip namin yung nakita sa ilalim ng tubig. Pero habang nagkakape, narinig naming muli yung mabagal na hampas sa kahoy, parang mabibigat na kamay na umaabot at kumakapit sa ilalim ng pantalan. Ang tunog ay dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan namin at sa bawat hampas, parang gumagalaw ng bahagya ang tent kahit wala namang hangin. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot, yung katahimikan ng gabi o yung mabagal na tunog ng kahoy na parang sinasadyang guluhin ang ilalim ng pantalan. Nakatingin kami sa isa't isa, walang nagsasalita. Si Rico, na kanina'y palatawa, ay seryosong nakatingin sa dagat. Si Elena bahagyang nakakunot ang no, habang si Joey ay hawak pa rin ang pamingwit pero hindi na gumagalaw. "Nararamdaman niyo ba yan?" tanong ni Elena, halos pabulong. Parang may bigat sa hangin, ang hirap huminga. Sumilip ako sa gilid ng pantalan. Sa dilim ng tubig, may bahagyang galaw na parang may aninong dumadaan. Hindi ito hampas ng dagat. Mas mabagal, mas sinasadya. Ang malamig na simoy ng dagat ay parang biglang naging masyadong malamig para sa oras na yon. Parang may yelong humaplos sa batok ko. Ang amoy ng alat ay halo na ngayon ng kakaibang amoy. Malansa at parang bulok na isda na matagal nang naiwan sa ilalim ng araw. "Siguro malaking isda lang," sabi ni Joey, pero ramdam ko na hindi niya rin pinaniniwalaan ang sarili niya. Naririnig ko ang bahagyang panginginig sa boses niya. Nagpasya kaming magpatay muna ng ilaw para makita kung may lilitaw mula sa ilalim. Dahan-dahan kong pinindot ang switch ng ilaw sa tent at agad kaming binalot ng dilim. Sa unang minuto, wala. Tanging kaluskos lang ng tubig at mabagal na hampas sa kahoy ang maririnig. Pero sa ikalawang minuto, may sumisid na aninong mabilis na dumaan sa mismong ilalim namin. Hindi malinaw ang hugis, pero ang laki nito ay sapat para lamunin ang isang tao. Sa maikling segundo, nakita ko ang tila bahagyang kislap mula sa ilalim, parang mga matang nakatingala mula sa kailaliman. "Guys," mahina kong sabi, pero naputol ito nang biglang umuga ang buong pantalan. Hindi malakas pero sapat para mapasigaw si Rico at mapahawak si Elena sa braso ko. Ramdam ko ang panginginig niya. Malamig ang kamay na parang bagong nabasa sa yelo. Pagbukas namin muli ng ilaw, wala na sa pwesto si Joey. Nakatayo lang ang pamingwit niya, nakasuksok pa rin sa pagitan ng mga daspan ng kahoy, habang ang linya ay nakalubog sa itim na tubig na parang salamin, walang bahid ng galaw. Para bang nalunod ang tunog sa mismong lugar kung saan siya nakatayo kanina. "Joey?" sigaw ni Rico, halos mabasag ang boses niya. Walang sumagot. Ang tanging tugon ay ang muling hampas ng kung anumang nasa ilalim. Ngayon, mas malakas na at mas malinaw na mula sa mismong ilalim ng tent namin. Tumayo kami, nagmamadaling sumilip sa gilid. Wala kaming nakita kundi itim na tubig. Pero sa ilalim, may mabagal na pag-ikot ng anino. Paikot-ikot, parang sinusukat kung gaano kalapit kami. Sa bawat ikot, naririnig ko ang bahagyang pagdikit ng kung anumang matigas na bagay sa kahoy, kasunod ang mabagal na paghila pababa. "Hindi ito normal, pre," sabi ni Rico, halos pabulong pero puno ng takot. "Hindi ito isda." Nagdesisyon akong lumapit sa gilid at sumilip palalo, pero biglang may lumitaw na kamay mula sa ilalim. Mahaba, kulay abo, may lamat sa pagitan ng mga daliri at puno ng malalalim na peklat. Isang mabilis na kisap mata lang iyon bago lumubog muli.
Wala na kaming oras para mag-isip. Kailangan naming hanapin si Joey, pero sa bawat segundo lumalalim ang dilim sa paligid at ang ilalim ng pantalan ay nagiging parang bibig na handang lumamon sa kahit sino. Sa di kalayuan, may kaluskos sa mismong gilid ng pantalan. Mabagal, mabigat, at papalapit. Sa bawat yapak parang may umuugong sa ilalim ng tubig, kasabay ng tunog ng kahoy na parang iniinda ang bigat ng kung anuman ang umaakyat. Mabilis kaming nagtakbuhan papunta sa gilid kung saan namin narinig ang mga kaluskos. Ang mga paa namin ay kumakalampag sa lumang kahoy at bawat yapak ay tila tumutugma sa misteryosong tunog mula sa ilalim. Ang bawat tunog ng yapak ay parang sumasabay sa mabagal na tibok ng puso ko na ngayon ay umaalinggaw-ngaw sa tenga ko. "Joey?" sigaw ni Rico, halos mabaliw na sa kaba. Ang tinig niya ay kumalat sa malamig na hangin pero walang sumagot. Tanging sagot lang ay ang tubig dagat na marahang humahampas sa gilid ng pantalan. At ang kakaibang ugong mula sa kailaliman, isang mababang tunog na parang galing sa isang nilalang na napakalaki para umiral sa lugar na ito. Bigla kaming napatigil nang maramdaman namin ang banayad ngunit malinaw na pag-uga ng buong pantalan. Hindi ito dala ng hangin o alon. Tila ba may mabigat na bagay na gumagalaw sa ilalim, dumadaan mula sa isang poste patungo sa isa pa. Ang pag-uga ay dahan-dahan, parang sinusukat ang tibay ng kahoy na tinutungtungan namin. Si Elena, nakahawak sa braso ko, ay napatingin sa dulo ng pantalan kung saan may lumang crane na ginagamit noon para magbuhat ng mga kargamento. "May nakita akong gumalaw doon," sabi niya, halos hindi na humihinga. Ang boses niya ay mahina pero puno ng pagkataranta. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa direksyong iyon. Ang mga mata namin ay pilit sumisilip sa dilim, hinahanap ang kahit anong bakas ni Joey. Sa bawat hakbang, mas lalong humihigpit ang dibdib ko at mas lumalakas ang pakiramdam na may nakamasid sa amin mula sa ilalim. Para bang bawat galaw namin ay sinusundan ng mga matang hindi namin nakikita. Pagdating namin malapit sa crane, napansin namin ang basang mga yapak sa kahoy, malalaki, mahahaba, at may kakaibang hugis na parang may lamad sa pagitan ng mga daliri. Ang tubig na tumutulo mula rito ay malamig at may bahid ng amoy na masangsang, parang bulok na isda na matagal nang nakabaon sa putik. Ang mga yapak na ito ay patungo sa dulo ng pantalan at biglang nagtatapos sa mismong gilid na parang tumalon o bumalik sa dagat ang kung sinuman o anuman iyon. Hindi ito si Joey, bulong ni Rico. Kita sa mukha niya ang takot na ngayon ko lang nakita sa kanya. Ang dating matapang at mapagbiro kong kaibigan ay ngayon ay parang batang naliligaw sa dilim. Sa ilalim ng pantalan may mahinang liwanag na kumikislap-kislap. Hindi ito galing sa anumang ilaw na dala namin. Para itong mga mata na nakatingin diretso sa amin, unti-unting lumulutang paakyat. Ang liwanag ay malamlam at malamig, parang nagbabadya ng panganib. Bago pa kami makagalaw, may sumirit na tubig mula sa ilalim. Basang-basa kaming lahat. Ang malamig na tubig ay parang mga kamay na dumapo sa balat ko, nagpapakilabot sa buong katawan. Kasunod nito, isang napakalaking anino ang dumaan sa ilalim ng pantalan, mabilis at malapit, sapat para maramdaman namin ang tubig na umalon mula sa galaw nito. Sa kabilugan ng buwan na sumisilip mula sa ulap, bahagyang nakita ko ang hugis nito, mahaba at kumikislap ang mga mata sa dilim. "Balik na tayo sa tent," sigaw ko, halos mabasag ang boses ko sa takot. Sabay-sabay kaming nagmadaling bumalik habang ang tunog ng mabibigat na kamay na humahampas sa kahoy ay sumusunod sa bawat hakbang namin.
Sa bawat hampas, mas lumalakas ang tunog, mas lumalapit, at mas ramdam ko na hindi kami aalis dito nang walang may mangyayaring masama. Pagdating namin sa tent, hingal na hingal kaming tatlo. Si Rico ay agad naghanap ng flashlight at tinutok ito sa paligid. Mabilis na inuuga ang kamay na para bang natatakot siyang may biglang lilitaw mula sa dilim. Si Elena ay nakayakap sa tuhod niya, pilit pinapakalma ang sarili pero halata ang panginginig sa kanyang mga balikat. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko at bawat hinga ko ay parang may kasamang lamig mula sa dagat. Isang lamig na parang pumapasok sa buto. Hindi tayo ligtas dito, sabi ko habang pinipilit kong gawing matatag ang boses ko kahit nanginginig ang dibdib ko. Kailangan nating umalis. Pero bago pa man makasagot si Rico, muling umuga ang pantalan. Mas malakas ngayon, sapat para magkalansingan ang mga gamit sa loob ng tent. Ang mga poste sa ilalim ay parang umuungol, isang malalim na tunog na tila senyales na may mabigat na bagay na umaakyat mula sa kailaliman. Mula sa dilim sa gilid namin, may narinig kaming tunog ng tubig. Hindi ito ordinaryong hampas ng alon. Para itong mabigat na katawan na lumalabas mula sa ilalim, may kasamang tunog ng tubig na tumutulo sa makapal na kahoy. Unti-unti itong lumalapit at kasabay nito may mga patak ng tubig na biglang tumama sa balat ko. Nang itaas ko ang tingin, nakita ko ang malinaw na marka ng kamay sa basang kahoy sa ibabaw namin. Parang may umaakyat mula sa gilid. Elena, Rico, alis na, sigaw ko. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Kinuha namin ang pinakamahalaga naming gamit, mga bag, flashlight at cellphone at nagsimulang tumakbo papunta sa kalsada. Ang tunog ng mga yapak namin ay naghalo sa mabigat at basang yapak ng kung anumang humahabol sa amin. Sa bawat segundo, mas lumalakas at mas bumibilis ito at ramdam ko sa sahig ng pantalan ang bigat ng bawat galaw nito. Habang tumatakbo kami, sumulyap ako sa gilid at sa liwanag ng buwan. Nakita kong kasabay naming dumadaloy ang isang napakalaking anino sa tubig. Mahaba ito at may mga tila kamay na paulit-ulit na kumakapit sa gilid ng pantalan para sabayan ang takbo namin. Pagdating namin sa dulo ng pantalan, saglit kaming huminto. Sa harap namin ay ang lumang gate na may kalawang na bakal na bakod. Nakasarado pa rin. Wala kaming susi at ang tanging paraan ay umakyat para makalabas. Si Rico ang naunang umakyat, mabilis at halos mabali ang bakal sa pagmamadali niya. Sumunod si Elena, nanginginig habang umaakyat at ako naman ang naiwan sa baba. Habang papunta ako sa gate, naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa likod ko at kasabay nito ang isang malamig na kamay na humawak sa sakong ko. Ang haplos nito ay mabigat at parang may matutulis na kuko na bahagyang bumaon sa balat ko. Napalingon ako at doon ko ito nakita ng malinaw sa unang pagkakataon. Isang nilalang na may balat na kulay abo, tila nababalutan ng lumot at barnacles. Mahahaba ang daliri nito, bawat isa'y may matutulis at itim na kuko na parang gawa sa bato. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim ng kulay, berde at bughaw, at ang bibig nito ay punong-puno ng matatalim at mahahabang na ngipin. Mula sa bibig ay bumubuga ang mabahong amoy ng nabubulok na isda at alat ng dagat. Pumiglas ako, marahas na tinadyakan ng kamay nito hanggang mabitawan ako. Tumalon ako at mabilis na umakyat sa gate habang naririnig ko ang pag-unggol nito mula sa ibaba. Pagkalampas ko sa kabilang side, sabay-sabay kaming tumakbo palayo, hindi na lumilingon. Pero kahit malayo na kami, naririnig ko pa rin ang mabagal ngunit malinaw na tunog ng mga kamay nitong humahampas sa kahoy ng pantalan.
Mabigat, mabagal, at puno ng pangako na hindi pa tapos ang lahat. Sa hangin, dinig ko pa rin ang mahinang ugong mula sa dagat na para bang tinatawagan kami pabalik. Pagkatapos naming makalayo mula sa pantalan, halos hindi kami nagsalita. Ang mga hininga namin ay mabibigat at mabilis para bang bawat isa sa amin ay nagtatago ng sigaw na ayaw lumabas. Ang mga paa ko ay parang nanginginig pa rin at sa bawat segundo ramdam ko pa rin ang malamig na haplos ng kamay na humawak sa sakong ko kanina. Parang nakatatak na sa balat ko. Nagdesisyon kaming magtuloy sa bahay ni Rico dahil iyon ang pinakamalapit. Tanging tunog lang ng aming mga yabag at ng hangin mula sa dagat ang maririnig. Sa bawat kanto, pakiramdam ko ay may matang sumusunod sa amin mula sa dilim. Pagdating sa bahay ni Rico, agad naming isinara ang lahat ng pinto at bintana. Nilok pa namin ito ng 3 beses at siniguradong walang kahit anong siwang kung saan pwedeng sumilip ang kung anuman ang nakita namin. Naupo kami sa sala halos dikit-dikit habang ang katahimikan ay bumibigat sa paligid. Ang liwanag mula sa isang maliit na lampara ay gumuguhit ng mahahabang anino sa pader na parang gumagalaw kapag hindi ka nakatingin. Ano yon? Bulong ni Elena. Halos ayaw banggitin ang nakita namin. Ang boses niya ay mababa, nanginginig at parang natatakot na baka kapag binanggit niya ng malakas ay muling lilitaw ang nilalang. Walang sumagot agad. Tahimik kaming lahat hanggang sa ako na ang unang nagsalita. Hindi ko alam, pero sigurado akong hindi iyon basta-bastang hayop para matagal na itong nandyan, parang bantay ng lugar na yon. Napatingin si Rico sa sahig para bang pinipilit niyang alalahanin kung may narinig na siyang kwento noon. May sinabi dati yung lolo ko, mabagal niyang sambit. Noong panahon daw ng giyera, may mga sundalo na hindi na nakabalik mula sa pantalan. Sabi nila may kumuha sa kanila mula sa ilalim ng tubig. Hindi na raw nakita ang mga katawan. Akala nila kwento lang para takutin ang mga bata. Narinig ko ang bahagyang panginginig sa boses niya. Hindi ito simpleng takot. Parang may kaunting pagsisisi na pumunta kami roon. Bago pa man makasagot si Elena, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa labas, mahina pero malinaw. Isang mabagal na hampas, parang kamay na tumatama sa kahoy. 3 beses. Pagkatapos ay katahimikan ulit, hindi ito ingay na dala ng hangin o hayop. Isa itong tunog na sinadya, parang sinyales. Nagkatinginan kami at sa mga mata ni Rico at Elena, nakita ko ang parehong takot na nararamdaman ko. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Bahagya kong iniangat ang kurtina at sumilip. Sa dilim ng kalsada, wala akong nakitang tao. Pero sa malayo, sa direksyon ng pantalan, may liwanag na kumikislap. Hindi mula sa poste ng ilaw, kundi parang mula sa ilalim ng tubig. Malamlam, nangingintab at para bang gumagalaw. Bumalik ako sa upuan, hindi na nagsalita. Ramdam naming lahat na kahit anong gawin namin, hindi pa tapos ang gabi. Lalo na nang marinig naming muli ang hampas ng kamay. Ngayon mas malakas at mas malapit. Sa bawat hampas parang kumakalabog din ang dibdib ko. Hindi ito susuko, bulong ni Elena, halos pumatakang luha. Alam niya kung nasaan tayo at doon ko naisip, baka hindi lang para kay Joey ito bumalik, baka para sa aming lahat. Sa katahimikan ng gabing iyon, muli kong narinig ang mabagal na hampas ng kamay sa kahoy. Ngayon ay may kasamang mababang ungol na parang galing sa kailaliman ng dagat. Papalapit at sa bawat segundo, ramdam kong hindi ito matatapos ngayong gabi. Mag-uumaga na nang makarating kami sa istasyon ng pulis. Halos hindi na namin namalayan ang biyahe para kaming 3 anino na gumagalaw ng walang direksyon.
Bawat isa ay tahimik, tila naglalakad sa gitna ng bangungot na hindi matapos-tapos. Ang mga mata namin ay mapupula at namamaga sa puyat at takot. Walang gustong magsalita at tanging tunog ng makina ng sasakyan ang bumabasag sa katahimikan. Pagdating doon, agad naming iniulat ang pagkawala ni Joey. Sa harap ng desk ng hepe, ramdam ko ang panginginig ng boses ko at ang hirap sa bawat salita. Bawat detalye ay parang tinik na sumasabit sa lalamunan ko. Paano ko ipapaliwanag ang isang nilalang na galing sa ilalim ng itim na tubig? Alam kong mahirap paniwalaan, pero wala na akong ibang paraan para ilahad ang totoo. Sinabi ko ang lahat, ngunit binawasan ko ang ilang bahagi. Ayaw ko nang bumalik sa mismong imahe ng nilalang na iyon. Agad silang nagpadala ng search and rescue team. Sumama kami pabalik sa Pantalan, sakay ng 2 police mobile at isang ambulansya na dala ang mga diver at kagamitan. Habang papalapit kami sa lugar, muling bumungad ang itsura ng Pantalan sa umaga. Hindi na ito natatakpan ng dilim, pero may ibang bigat pa rin sa hangin. Sinalubong kami ng malamig na simoy mula sa dagat. May dala itong kakaibang amoy at isang bahagyang singaw na parang mula sa nabubulok na bagay. Ang mga lumang kahoy ng Pantalan ay basang-basa pa mula sa hamog. Mabilis na kumilos ang mga tao. May mga bangkang demotor na nagsimulang mag-ikot sa paligid habang ang ilang diver ay nagsuot ng kanilang makakapal na wetsuit at helmet. Sinisiguradong kumpleto ang oxygen tank at ilaw. Tahimik ang lahat maliban sa mga sigaw ng utos mula sa mga opisyal at ang tuloy-tuloy na ugong ng makina ng bangka. May naglagay ng dilaw na police line sa bungad ng Pantalan upang hindi makalapit ang mga usisero. Pinagmamasdan ko ang tubig. Sa ibabaw, malinaw ito, ngunit sa ilalim ay parang may kulay na mas madilim kaysa karaniwan. May kung anong bigat ang pakiramdam ko, para bang may nakatitig mula sa kailaliman, naghihintay. Sa bawat pag-ahon ng mga diver, pare-pareho lang ang sagot. Wala silang nakita. Wala ring anumang gamit ni Joey. Para bang nilamon siya ng mismong dagat at binura ang lahat ng ebidensya. Lumipas ang mga oras na puno ng paghihintay at kaba. May dumating pang dagdag na team mula sa Karatig Bayan, dala ang mas modernong kagamitan. Gumamit sila ng sonar scanner para makita kung may kakaiba sa ilalim. Lahat kami nag-abang sa gilid ng Pantalan, nakatitig sa monitor, habang dahan-dahan itong kumikislap ng mga hugis sa ilalim ng tubig. Ngunit wala pa ring malinaw, tanging mga anino at bato lang ang nakita. Nagsalita ng mga divers, lumubog sa dilim, umaasa na may makikita. Sa bawat pagbabalik nila, bakas sa kanilang mga mata ang pagkadismaya at pagod. May isa pang diver na nagsabi na parang may narinig siyang mababang ugong sa ilalim, ngunit hindi niya matukoy kung saan nagmumula. Isa pa ang nagkuwento na may nadaanan siyang bahagi ng Pantalan sa ilalim na may naputol na kadena, parang may tinanggal o binuksan. Ngunit wala silang nakitang katawan o palatandaan ng tao. Habang pinapanood ko ang mga pulis at rescuer na isa-isang sumuko, ramdam ko ang malamig na bigat sa dibdib ko. Pakiramdam ko, pinapanood pa rin kami mula sa ilalim. Ang bawat hampas ng tubig sa gilid ng Pantalan ay parang paalala na hindi kami ligtas. Sinabi ng hepe na ititigil na muna ang operasyon para sa araw na iyon at magpapatuloy na lang kinabukasan. Ngunit sa loob-loob ko, malinaw na malinaw, hindi ito matatapos. Hindi pa ito tapos sa amin at higit sa lahat, hindi pa ito tapos kay Joey. Lumipas ang ilang taon mula ng gabing iyon, ngunit para sa amin tila kahapon lang nangyari. Marami na ang nagbago sa buhay namin. Si Rico ay sumama sa pamilya niya sa Cebu at tuluyan nang iniwan ang pangingisda. Sabi niya,
Hindi na niya kayang bumalik sa dagat. Si Elena ay nakahanap ng trabaho sa Maynila at bagaman masaya siya sa bagong buhay, ramdam ko sa bawat tawag namin na may mga gabi ring binabalikan siya ng takot. Ako naman ay lumipat sa isang probinsya na malayo sa dagat. Pilit iniiwas ang sarili sa amoy ng alat at tunog ng tubig na humahampas sa pampang. Ayokong makakita ng kahit anong pantalan o bangka. Pinilit naming kalimutan ang lahat pero may mga gabing bumabalik pa rin sa alaala ang nangyari. May mga panaginip na tila buhay na buhay. Ako, si Joey, si Rico at si Elena nakatayo sa lumang pantalan. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na may kasamang amoy ng kalawang at lumang kahoy. Nakikita ko ang kumikislap na ibabaw ng itim na tubig na parang salamin. Ngunit sa ilalim nito ay may aninong kumikilos. Sa dilim, naririnig ko ang basang yapak sa kahoy at isang mabagal, mabigat na hinga mula sa kailaliman, parang hinihintay akong tumingin pababa. Pagmulat ko, wala naman doon. Ngunit ang tibok ng puso ko ay mabilis na para bang hawak pa rin ako ng takot. Ilang taon matapos mawala si Joey, nabalitaan ko mula sa isang lumang kakilala na may isa pang mangingisda na nawala sa parehong lugar. Wala ring natagpo ang katawan ni anumang bakas ng bangka o gamit nito. Ang istorya ay kumalat sa mga karatig bayan at muling isinara ng lokal na pamahalaan ang pantalan. Nilagyan ito ng matibay na harang, babalang karatula at bantay na mahigpit na nagpapaalis sa sinumang magtatangkang pumasok. Ngunit gaya ng dati, may ilan pa ring pasimpleng pumupunta, mga kabataang naghahanap ng thrill o mga taong hindi naniniwala sa mga kwento at gustong patunayan na walang multo sa mundo. Minsan, napadaan ako sa bayang iyon habang nagbibiyahe patungo sa ibang lugar. Hindi ko sinadya, pero nang makita ko ang lumang kalsada papunta sa pantalan, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mula sa loob ng sasakyan, nakita ko ang mga harang at mga karatulang nakapaskil. Kahit sarado na ito, ramdam ko pa rin ang presensya ng dagat sa paligid. Tahimik ngunit mabigat, parang humihinga. Kapag naiisip ko ang lahat ng ito, malinaw sa akin ang isang bagay. May mga lugar na isinara para sa isang rason. Hindi lahat ng kwento ay para sa mga turista o adventurer. Kapag may nawala o namatay sa isang lugar, hindi lang alaala ang naiiwan doon. Minsan may naiipong galit, gutom at dilim na patuloy na naninirahan. Naghihintay sa susunod na magtatangkang pumasok. Kaya kung sakaling mapadpad kayo sa isang lugar na matagal nang iniwasan ng mga tao, igalang ninyo ito. Huwag ninyong hamunin ang katahimikan. Huwag ninyong ipagsawalang bahala ang mga babala. Dahil minsan, hindi lang tao ang nagbabantay sa mga lugar na iyon. Minsan, mas matagal at mas matiyaga ang halimaw kaysa sa atin. At kapag dumating ang araw na magising siya mula sa kanyang katahimikan, wala nang makakapigil sa kanya. Hanggang ngayon, sa tuwing dumadaan ako sa tabi ng dagat, sumasabay ang lamig ng hangin sa boses na nasa likod ng isip ko. Isang boses na mahina pero malinaw. Babalik ka rin. At sa tuwing maririnig ko iyon, pinipikit ko na lang ang aking mga mata at umaasang hindi na dumating ang araw na iyon.